Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi po, tanghali sa ating lahat. Kita nyo ba yan? Year of the Snake po ngayon. Ha? Nung nabalitaan po nila na hindi nagbabayad si Yormesco Moreno ng mga vloggers, nagsitalunan. Huwag ka. Pagkatapos tulunggisin nila si Yormesco Moreno na bayaran ng kanilang mga motor sa monthly debt ng mga company, ayun tumalon. Dahil nabalitaan lang na wala pa lang sila matatanggap na bayad dahil hindi naman talaga nagbabayad si Yormesco Moreno ng mga vloggers, mga kois, mga gayas. Yung ginagawa po natin ay bilang suporta po dahil nakikita po natin ang kabutihang na idulot ni Yormesco Moreno dyan sa City of Maynila. So yan po pag-usapan natin ngayon mga kois, mga gayas, na si Batang Manila 2H pero taga Bacoor. Wow! Saan ka nakikita ng Batang Manila 2H? Ha? Naku, wala kang karapatan na gamitin mo yung Batang Manila 2H kasi hindi ka taga Manila. Ha? Wala kang karapatan. Dapat sa'yo, Batang Bacoor 2H. May kaming love shoutout po sa ating lahat. Ayan. So for this video mga kois, mga gayas, yan po pag-usapan natin ngayon. Dahil ito, simang na ito. Si Batang Bacoor 2H mga kois, mga gayas. Alam nyo mga kois, mga gayas, itong si Atty. Topacio. Sa pangalan ng kanilang groups, ayan na, pangalan ng kanilang groups, Citizen Watch Crime mga kois, mga gayas. Pero magtataka ka, wala namang private citizen na nagreklamo tungkol kay Yormesco Moreno. Batkos, yung mga kalabang politiko ang nagre-reklamo, pero wag ka sa panahon ng eleksyon lamang. Ha? So yan po pag-usapan natin about sa utang mga kois, mga gayas. No? So dito natin mapag-alaman mga kois, mga gayas, lalabas lamang itong citizen crimes, what's crime sa tuwing eleksyon mga kois, mga gayas. At isa pa dito mga kois, mga gayas, kung may paglabag man si Yormesco Moreno sa pagbinta noon mga kois, mga gayas, dapat noon pa nakasuhan sa ombudsman si Yormesco Moreno. So ngayon ginagawa nila, kakalkalin nila po. Ganun pong ginagawa nila nung panahon ng presidential election mga kois, mga gayas. Nasa bungakala nila, tatalab kay Yormesco Moreno. Wala po silang makikitang katiwalaan ni Yormesco Moreno dahil transparent at may resibo mga kois, mga gayas. So itong mima na ito mga kois, mga gayas, may masasabi lamang about kay Yormesco Moreno kasi simang to mga kois, mga gayas eh. Pagkatapos niyang naabuso, sabihin natin naabuso, bakit? Dahil kay Yormesco Moreno, tumaas ang subscribers at followers nito mga kois, mga gayas. Pagkatapos mabayaran ni Yormesco Moreno ang kanyang motor, ngayon, snake roll. Year of the Snake mga kois, mga gayas. Kinalaban, tumalon kasi nabalitaan lang, wala palang yagba ang mag-vlog kay Yormesco Moreno. So ngayon, panay sira na kay Yormesco Moreno. Yan yung mga walang utang na ublo mga kuis, mga gayas. Mga walang utang na ublo. Kung saan siya nakilala, dala-dala pa yung YouTube name channel niya na Batang Manila, kala mo ng taga Manila, ay taga Bacoor naman. Ayan na. Trinidor na po ang ating buting Yormesco Moreno. Yan po yung mga taong Year of the Snake. Mga mukhang, agoy tama kayo ha, mukhang mga vlogger na, naku tama naman kayo. Ha? Kasi bakit siya tatalon kay Yormesco Moreno kung hangad lang naman niya ang suporta o tulong kay Yormesco Moreno dahil mayroon pang higit pa doon sa hinahangad niya na hindi kayang ibigay ni Yormesco Moreno, which is yung sinasabi niyo kanina nga mga naku tama naman kayo mga kois, mga gayas. So wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, baka mag-close tong laptop kung medyo may tililing na rin. Umpisahan na po natin mga kois, mga gayas. May love shoutout po sa ating lahat.
So, issue na naman po ito. Dapat paimbestigahan nyo yung presiding officer at yung minority floor o majority floor leader, ha? Kasi sila pong pumirman yan. Ha? At isa pa, nasa ombudsman na yan. 3 taon na nakalipas. O bakit walang aksyon? Kasi walang nakita silang katiwalian. Mga tanga talaga to. Mga kababayan, Mm. usapan na rin natin. Etong Netizens Crime Watch. Nako, pinaaksyonan ang nakabinbing kaso sa ombudsman ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Oh, Pakinggan po natin itong balita. nagtataka siya. Matagal na yan, 3 years ago pa yan. Uy! Ha? Alam mo yan, di ba? 3 years ago, supporters ka ni Yormes Moreno. Kung naalala mo pa, yung binayaran yung motor mo ni Yormes Moreno? Oh, di na niya naalala. Wow. Pinaaksyonan ng Citizens Crime Watch ang nakabingbing kaso sa ombudsman ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Yan ang weekend agenda report ni Just Ignacio ng Abante Radyo. Pinaaksyonan na ng anti-crime group na Citizens Crime Watch sa Ombudsman ang umano'y matagal nang nakabinbin na demanda laban kay dating Manila Mayor Isko Moreno. Ang tanong ng kasi, bakit ngayon lang? Ha? Bakit ngayon lang? Akala ba namin Citizen Crime Watch para po sa pagtatanggol sa mga private citizen. Bakit parang pinagtatanggol nito mga politiko lamang na nag-iiyakan o opponent kalaban ni Yormes Moreno na panay pukol sa mga utang na iyan? So anong matatawag namin sa inyo dyan? Citizen Crime Watch? Ha? Yung kasamahan nyo nga pa dyan, si Jimmy Bundok, napakanta pa nga sa panahon ng presidential election di ba? Oh. Dumagoso. Kaugnay ito sa pagbenta umano ng ilang ari-arian ng dating alkalde sa Maynila. Sa pulong balitaan nitong Sabado sa Kamuning Bakery sa Quezon City, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na nagsiyasat sila tungkol dito, base na rin sa reklamo ng mga vendor sa Divisoria Public Market. Oh, kita nyo mga kuys, mga guys. Attorney Topacio, ba't hindi mo lang atupagin yung kaso ni Tibis? Balita namin, andun pa sa Timor Leste, ha? Timor Leste. Oh. Tapos, bumabanat ka sa mga taong maraming nagawa, especially kay Yormes Moreno dyan sa City of Manila, sa panahon lamang ng eleksyon. Napaghalataan ka, Attorney Topacio. Atupagin mo na lang yung kaso ni Tambaloslos na Martin Romualdez. Huwag mo nang pakialaman yung sa City of Manila. Pwede magtanong ka na lang sa kasamahan mong abogado na si Jimmy Bundok. Tanungin mo kung ano ang katotohanan. Ha? Search po namin kung ano itong mga properties na ito. At nakita po namin, online search lang naman, na 2022 pala ay mayroon ng demanda ito sa ombudsman for graft. Mayroon pala O bakit? Bakit hindi umusad? Ibig sabihin, wala silang nakitang katiwalian. Ganun lang po kasimple yung attorney. Against Mayor Isko. At that time, he was running for president. Ayon pa kay Topacio, nakita rin nila na meron ang isinampang graft case laban sa dating Yorme ng lungsod na ifinail noong kasagsagan na tumatakbo siya bilang Pangulo noong 2022 presidential. O kita nyo mga kuys mga guys, 3 years ago pa. O bakit hindi nila napatunayan? Hanggang ngayon, 3 years ago. O bakit hindi napatunayan? Kasi basta may mamima lang yung mga yan. Nakikinig sa mga kalabang politiko, hindi sa private citizen, mga kuys, mga gayas. Kung talagang may ebidensya pa sila, dapat nakasuhan na ang ating butihing Yormes Moreno. Basta may mamima lang po sila sa panahon ng eleksyon para manira. Alam niyo naman, kuys, mga gayas. Sino may mga pakana niyan? Alam na yung pabida-bida, mga kuys, mga gayas. Na kung akala nila tatalab sa mga batang Manileño, ay Mariosip ninyo. Hindi tatalab yan dahil alam ng mga batang Manileño kung ano ang buong katotohanan. Elections. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakitang aksyon tungkol dito. See? Wala nakitang aksyon kasi wala silang makitang ebidensya, mga bubo!
Panawagan ni Topacio sa ombudsman, baka pwede anya itong maaksyonan dahil dumarami na anya ang mga reklamo at ari-arian ang nasasangkot. Para sa weekend agenda, Okay, so yan mga kababayan. Okay, ano? Naku po. Ah, Iyakan na naman ng mga mga taga-suporta. iyakan yung mga taga-suporta ni Yorme Isko Moreno. Bakit naman kami iiyak? 3 years ago pa nakalipas, walang kaso si Yorme Isko Moreno. Walang ebidensya. Ikaw ang iyak ngayon. Ha? Ikaw ang umiyak, hindi kami. Ni Yorme. Ito. Ah, Ito ito. mismong Netizens Crime Watch Mm. ay pinabubuksang muli ang kaso sa ombudsman ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Oh. So meron na pala siyang nakasampang kaso sa ombudsman. Wala. At Di mo pala alam? Wala talaga. May mamima ka lang talaga. Basta lang makagawa ka ng pera sa pag-content, makatanggap. Ewan ko kung anong abuloy na natanggap mo. Basta may mamima ka lang. Wala kang alam. At yun ay tungkol sa mga naibenta niyang mga ari-arian ng Maynila. Oh, Kasi sabi ng mga iba, kaya naman ibinenta para din naman sa Maynila. Pero bakit ganun? Ba't may reklamo? Bakit may kaso? So ibig sabihin, kapag may bakit may reklamo? Bakit may kaso? Sino bang nagreklamo? Mga politiko. Ha? Yung mga politiko. Sino nagreklamo? Hindi si Idi at si Pati. Dahil hindi na sila kumikita dyan sa City of Maynila. Kung ngayon, may mamima ka lang. Batang bako or to eats. kaso, merong nangyaring anomalya. Anomalya. Di ba? Oh. Hindi naman basta-basta magkakaso kung walang nakitang anomalya eh. Anomalya. So, ayan mga kababayan, dapat sagutin niyo. Anomalya. Animal ka. Oh. Anomalya. Hindi. Anomalya. Yorme Isko Moreno, yan pong kaso na nakabinbin dyan po sa ombudsman. At eto, mismo si Atty. Topacio Oh. at etong Netizens Crime Watch Oh. ay nagsalita na po at pinaaksyonan. Oh. Etong nakabimbing kaso sa Oh, nakabibing kaso. Bakit ngayon lang panahon ng eleksyon? 3 years ago pa yan na issue na yan. Sinakyan mo naman, mima ka, batang bako or to eats. Ha? Bakit? Malaki ba bigayan dyan? ombudsman. Oh. Ano na naman kaya ang sasabihin ng mga ng mga Yan. kaibigan nating mga Iskonians? Oh, ang masasabi namin, tanggalin mo na yung pangalan mo, hindi bagay sa'yo. Batang Manila, hindi. Batang bako or to eats ka. Yun ang masasabi namin. Hindi ka bagay. Alam mo, kasi you're the snake na yun. Ang galing mong tumuklaw. Pagkatapos, mga magandang nagawa ni Yorme Isko Moreno sa'yo, tinuklaw mo. Inahas mo. Ha? Bakit? Wala bang bigayan? Wala na, hindi na matagal na bumibigay si Yorme Isko Moreno. Magbibigay lang yan kung waring may mamatay sa pamilya mo. O abuloy. Pero ikaw vlogger, kalalaki mong tao, bakit? Maghangad ka pa ng mga bayad-bayad na yan. Kung tunay kang supporters, di mo nahangarin yun. But cause, ang gagawin mo, suporta tudo kay Yorme Isko Moreno na maibalik sa City of Manila. Bakit? Dugyot ang Manila ngayon eh. Yan sa amo mong simang. Ha? Kasi sa totoo lang mga kababayan, marami na ring mga vloggers, lalo na mga BBM vloggers, ang nasisilip na itong ginawa ni Yorme Isko Moreno nung panahon ng pandemya na kung saan siya pa BBM vloggers! Bakit? May GC kayo, di ba? Aminin mo. May GC kayo. Bakit yung content nyo halos magkapare-parehas lang? Bakit ngayon lang kinontent nyo si Yorme Isko Moreno sa mga utang na yan na eleksyon? Sinong may pakana? Sinong may pakana? Malaki siguro yan ba? Balato naman dyan. Grabe sila Grabe, mima. Ha? Basta may mamima lang. Ay, talantala. Amaw-amaw, talos-talos. Di na obra yan sa mga batang Manilinyo. Kasi alam nila ang buong katotohanan, transparent ng aming butihing Yorme Isko Moreno. Umutang man siya, pinaalam sa taong bayan. Walang nilihim. Walang nilihim. Mga kuis, mga gayas. Kaya nga nakabinbin yung kaso kasi wala silang mapapatunayan, walang ebidensya. Tapos ngayon, pilit nilang
halukayin mga kois, mga gayas. Doon lang po kayong maghalukay sa simenteryo. Baka may makita kayong ebidensya doon. Ang mayor ng Maynila, naku, ang dami po niyang ibinentang mga properties dyan po sa lungsod Mm. ng Maynila. Mm. At baka makapagbenta siya, bilyones po ang naging total amount ng mga naibenta. Wow, bilyones. Plakpakan. Noong pag-upo ni Yormes Comorino, first day, pag-upo, pinakita ni Yormes Comorino kung magkano ang budget na natira sa City of Manila. Nakasulat sa bond paper, white bond paper. Zero balance. Ang amount, tuwang-tuwa, palakpak. Woo! Grabe si Rapi! Grabe si Rapsody! Hindi man lang nang iwan ng kahit piso City of Manila. Binanatan si Rapsody. Alam niya na walang pira natira sa panahon ni Yormes Comorino nung pagbalik ni nung pag-upo ni Yormes Comorino. Zero balance ang City of Manila. So anong gagawin ng isang ama? Especially sa panahon ng pandemic. Anong gagawin niya? Pabayaan lang magutom, mamatay yung mga constituent niya? Huy, bubo! Panay noon, panay puri to, palakpak. Panay banat sa mga kalaban ni Yormes Comorino. Ha? Nung hindi na pagbigyan, nalaman na hindi pala nagbabayad ang ating buting Yormes Comorino ng mga vloggers, tumalon. Dapat nito pangalan, Batang Bacoor Tweets! Sa kabila po nun, nagkaroon pa rin ng malaking utang ang lungsod ng Maynila. Oh! So nagbenta ng utang, tapos biglang umalis mga kababayan, kaya naiwan lahat ng problema kay Mayor Han. Oh! Nagbenta ng utang, biglang umalis. Yan yung natawag na utang na loob. Pinagbigyan si ate. Oh. Ganun lang po kasimple yun. Kung magtanong ka, mag-question ka about sa mga utang na iyan, dapat yung wala kang makitang nakatayo, mga kondo, ilang ospital, ilang mga paaralan, dapat mag-question ka kung bakit nakautang tapos walang nagawa. Mayroong nagawa Nagsilakihan Nagtatayugan Tapos, kailangan mo pang i-question yan. Wow! At yung pagbabayad sa mga kontraktor niyan, depende sa portion kung ilang porsyento lang yung natatapos. At ang magbabayad, automatiko, yung bangko, hindi ang City of Manila. Ha? Walang dumaan na pira sa City of Manila. Tandaan nyo yan. Nila kuna. Nabuti na lang sa sipag at tiyaga at sa magaling na pamumuno dyan po sa lungsod ng Maynila ay naihaw ni Mayor Han Lacuna ang lungsod ng Maynila. At magaling daw. Ngayon niya mga kababayan, sa kabila ng baon sa utang ng Maynila, nagkaroon pa po sila for the first time in history ng Maynila, nagkaroon po sila ng award, Good Governance Award mga kababayan. So ibig sabihin lang, anak ng kamatis, isang award lang, tuwang-tuwa na ang mga mima at tulunggis. Isang award lang? Ano ba yan? Isang award lang, tuwang-tuwa na kayo. Wow! Ito ang tunay na award, oh. Gusto nyo ng award? Ayan, oh. Oh. Ito ang tunay na award, oh. Pakibasa, Batang Manila 2H. Kayo, tuwang-tuwa na kayo sa isang award, putek na yan. Oh. Ilang award yan, Batang Manila 2H? Ilang award yan? Tapos tuwang-tuwa kayo sa isang award lang? Wow, ang galing ng boss amo manager mo. Ang galing ng pag-iisip mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na award ni Yormes Comorino. Versus 1 na award mo. Wow! Ang galing mo magbalanse, Batang Manila 2H. Nag-iisang amaw ka talaga. Patuloy natin, kaamawan ito. ang magaling po mga mamuno. Ito si Mayor Han Lacuna. Magaling! Kasi ito papugian mga kababayan Napakagaling! Puno ang basura ang City of Manila noong kasagsagan ng Pasko at New Year. Palakpakan! Napakagaling! Napakagaling ni Lacuna. Na kailangan magaling ka. Oh, Hindi yung pagagandahin mo Maynila pero yung ginagamit mo wala, panay utang. Ibig sabihin, hindi ka marunong tanga talaga? Paano mo mapaganda ang City of Manila kung walang pondo? Natural mangutang. Amaw ka talaga. Kita mo kung anong kaamawan nito? Hanggang talampakan yung kabubuhan ng taong to, mga kuis, mga gayas. Sige nga, pagawa ka ng bahay ospital para lang kung wala kang pira. Paano?
Himal talaga. mag-budget. Hindi katulad ni Mayor Hanny Lacuna na maraming kumukontra, maraming sumisira sa kanya, pero ang totoo mga kababayan, ginagawa niya lahat para mapaglingkuran ang mga Manileño, ang mga batang Maynila, at dahil nga sa sipag niya at sa galing ng pagbabudget. Dahil sa sipag niya, lumalabas lamang sa panahon ng eleksyon. Palakpakan! Dahil sa sipag daw. Mga kababayan, yun, nakakuha nila yung award para po sa good governance. Yung good governance award, mga kababayan, hindi po yan pagandahan ng lugar. hindi po yan pagandahan ng isang lugar diyan. Ang tinitingnan po diyan ng award winning ng award body ay paano mo pinangangalagaan ang iyong lungsod. Meron bang utang ang Paano pinangalagaan ang lungsod daw? Ubok talaga to. Bakit? Kasama tayo sa risky city. Grabe yung kaububan dito mga court mga kaya walang mapaglagyan. Nakuha na ng award dahil sa kung paano pinangalagaan o yung crime na tumaas naman sa City of Manila. Ha? Kasama sa 5 riskiest city of the world, ang City of Manila. Wow! Basta may mamima lang talaga itong taong ito mga court, lungsod? mga kaya. Paano mo binabudget ang pera ng lungsod? Ano ang mga inuuna mo? Ano ang mga priorities mo? Inuuna mo ba ang mga batang Maynila kaysa doon sa pagpapaganda ng Maynila na ang ginawa naman ay Oh, kita mo mga kois, mga gayas, kung gaano to kasinungaling. Kung hindi pa inuna ni Yorme Isko Moreno ang kapakanan ng mga batang Maynila, siguro I think mga kois, mga gayas, patay na po sila sa panahon ng pandemya. Kaya nga, hindi sila nagugutom sa panahon ng pandemya dahil sila ang inuna ni Yorme Isko Moreno. Taliwa sa mga pinagsasabi na amaw na ito mga kois, mga gayas, wala, basta may mamima lang po ito talaga, makapanira. Nabong akala mo naman na hindi siya nabubuhay sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Ha? utang ka ng nangutang. Mm. So yun po ang tinitingnan ng mga award-giving bodies. Mm. Kaya naman po, congratulations kay Mayor Hanny Lacuna sa kabila nung kagipitan mga kababayan dahil baw sila sa utang. Biruin niyo mga kababayan na babilang ang Maynila sa pinaka Riskiest city. maganda ang pagkakagobyerno ng mga lungsod dyan po Number 1 sa National krimen. Capital Region. Okay. So, yun mga kois mga gayas. So, wala tayong mapapala sa taong ito mga kois mga gayas kasi simulat sa poll pa lang mga kois mga gayas talagang solid po to supporters ni Yorme Isko Moreno at panay po palakpak to noon mga kois mga gayas at panay banat sa mga kalaban ni Yorme Isko Moreno. Nagbago lamang po ang pananaw nito mga kois mga guys nung nalaman po nila na hindi nagbabayad si Yorme Isko Moreno ng mga vloggers. Yan po ang buong katotohanan mga kois mga guys. Dahil alam po nila na talagang si Yorme Isko Moreno walang iba pong iniisip kundi ang kapakanan ng bawat batang Manila mga kois mga guys. Kaya paano tayo maniniwala sa mga pinagsasabi nito panay palakpak ito, panay puri po ito sa panahon ni Yorme Isko Moreno, itong si Batang Bacoor 2H mga kuis mga gayas. So, yung kredibilidad nila sa pag-vlogging mga kuis mga gayas, diyan mo makikita kung paano pa sinusuportahan ito ng kaniyang mga supporters mga kuis mga gayas. Na puro ka-fake news lang, misinformation lang naman po ang pinalalabas nito mga kuis mga gayas. Bakit natin nasabi? Panay puri siya sa panahon ni kapanahonan ni Yorme Isko Moreno. Sa nag-aaway, sa mga umaaway ni Yorme Isko Moreno, kaaway niya rin. Pero ngayon, pagkatapos niyang nagatasan si Yorme Isko Moreno, bakit tinasabing nagatasan? Si Yorme po nagbayad ng bitay ng kanyang motor mga kuis mga gayas. Yung dip ng kanyang motor mga kuis mga gayas. Kasi pag hindi nabayaran yon, hahatakin yon ng company mga kuis mga gayas. Diyan po lumaki yung channel niya sa pagbablogger niya kay Yorme Isko Moreno mga kuis mga gayas. At dahil nga year of the snake, tinuklaw po ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Yun lang po.
Pakikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video, mga koys, mga gayas. At kung nagustuhan nyo naman po ang aking vlog, pakishare naman po mga gayas sa Facebook o YouTube, and like and subscribe mga po, mga koys, mga gayas. At don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So for now, I'm God Manila, God first, God bless all, peace, bye bye.